Tinawag po na guni-guni lamang ni Vice President Sara Duterte ang mga kahinahinalang bagong pangalang lumalabas na umano'y nakatanggap ng kanyang confidential fund. Ayon po sa Vice Presidente, hahayaan na lamang daw niya ang ilang pang na maniwala sa kanila pong guni-guni. Lalo pat hindi naman daw ito ang kailangang paniwalaan ng buong bayan. Nagkomento po si VP Sara sa usapin matapos nga pong lumutang ang ilang pang questionabling pangalan sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential fund mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Gaya po nina Beverly Claire Pampano, Patty Ting, Miko Harina at Ralph Bacon na puro walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila po naman ng tila pagkikibit-balikat ng Vice, puspusan po ang paghahanda ng House Prosecutor sa impeachment trial. Naniniwala sila na mapapalakas ng mga questionabling pangalan ang isa sa articles of impeachment laban sa Vice na may kinalaman sa umano'y pagwawaldas ng confidential fund. Nag-thank you naman si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos dahil mas nakapag-bonding daw sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Sa unang pagkakataon, sabay-sabay na binisita kahapon ni na VP Sara, kapatid niyang si Kitty at nanay nitong si Hanilet Avancenia ang dating Pangulo sa loob ng kulungan. Aminado ang bise na ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. Kaya nagpapasalamat pa rin daw siya kay PBBM dahil mas tumibay ang kanilang father-daughter relationship mula nang makulong si Duterte. Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Sa ngayon, ipinauubaya na raw nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talagang makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. Sa ilang pang mga balita, sumalang po naman sa ika-4 na oral argument ang pagsasauli po ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Mismong maestrado po ng Supreme Court ang nagbahagi po ng kanyang karanasan ng gamitin ang PhilHealth benefits matapos nga pong ma-ospital at operahan sa baga. Ang kwento po ni Associate Justice Joseph Lopez, hindi man lamang umabot sa 10% ang sinagot ng PhilHealth sa kanya pong bill na umabot nga ng 7 million pesos. Ayon po naman sa state insurer, mula 2023 hanggang 2024 ay kanila pong tinaasan na raw ang sinasabing case rate. At ngayong taon ay target nila na pataasin pa ito ng 18%. Muli po namang iginiit ng isa sa mga petitioners na si Attorney Nery Colmenares na paglabag sa ating saligang batas ang kautusan ng Finance Department na gamitin ang mga sobra at hindi nagagamit daw na pondo ng mga government-controlled corporations. Bagay po na nangyari nga sa PhilHealth at baka raw po gawin din sa ibang mga GOCCs. Depensa naman ni Finance Secretary Ralph Recto, ginagawa lamang nila ang kanila pong responsibilidad na gamitin daw ang mga pondong anyay na tutulog lamang para mapakinabangan ng pamahalaan. Pero beltaho naman ni Colmenares, hindi dapat lumalabag sa batas ang fiscal responsibility ng DOF. Posibleng tapusin po ng Supreme Court ang oral arguments bago matapos ang linggong ito. Samantala, sinimula na ng COMELEC ang pamimigay ng voters information sheets sa milyong-milyong botante. Kahapon, nagbahay-bahay ang mga tauhan ng COMELEC para mamahagi ng VIS sa mga botante. Nakalagay dito ang pangalan ng botante, pati kung saan at paano sila boboto. May larawan din ng mismong balota. Ayon sa COMELEC, target nilang matapos ang pamamahagi sa higit 68 milyong VIS bago matapos ang buwan. Sisimula na rin ang komisyon sa Biyernes, April 4, ang deployment ng mga automated counting machine o ACM. Habang sa April 22 naman, ang distribusyon ng official ballots. Inaprubahan na po ng Estados Unidos ang pagbebenta naman ng mga F-16 multi-role fighter jets sa Pilipinas. Ayon sa United States Defense Security Cooperation Agency o DSCA, pinayagan na ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng 20 units ng F-16 fighter jets at ilang military equipment sa halagang $5.58 billion na isimitin na raw sa US Congress ang certification para ipaalam
ang posibleng transaksyon sa ilalim po ng third phase ng AP Modernization Program o mas kilala sa tawag na Re-Horizon 3. Kasama po sa listahan ng mga planong bilhin ang multi-role fighter jets gaya nga po ng F-16. Sa oras nga po na matuloy ang pagbili ng ating bansa ng mga sinasabing fighter jets, mapapaigting daw nito ang kakayahan ng Philippine Air Force na bantayan ang ating mga teritoryo.